Magandang araw sa inyong lahat. Naku, kamusta po kayo? Kamusta? Napanood nyo ba yung hearing kanina? Hindi po talaga siya siguro Senate Blue Ribbon Committee hearing, pero punong-puno po ng mga impormasyon. At sana po tayo ay maraming natutunan doon sa mga isiniwalat na impormasyon ng ating mga dating kasundaluhan. Pero ang tanong po natin ngayon, nasaan ba yung mga senador? Bakit wala ni isa sa kanilang sumipot para dito sa hearing na inantabayan natin, no? Dahil talagang excited tayo sa pagpapatuloy nga ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol dito sa flood control scam. Well, kanina po, nalaman naman natin na ilan ba ho yun? Kung 13 sila dati na wala si Chis Escudero, wala si Joel Villanueva, wala rin si Mark Villar, 10 sa kanila ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kilalanin si Alan Peter Cayetano bilang isang tunay at lehitimong Senate President sang-ayon sa saligang batas at para rin madeklara na yung mga hinalal di umano ng mga committee chairman kasama na si Erich, the Pretender Law Bender Tulfo bilang chairperson ng Committee on the Blue Ribbon na null and void dahil wala nga pong quorum na naghalal sa kanila. Now, bagamat itong petisyon po ito ay hinain isang araw bago sa tinawag na special session ng Kongreso, na sigurado po ako para lamang sa pagpapatalsik kay Alan Peter Cayetano bilang isang Senate President, importante pa rin na naghain ng ganyang petisyon, bagamat maya-maya po pag-usapan natin kung talaga bang magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Well, sa akin po, importante naman na magkaroon tayo ng historical record doon sa panahon na naging Senate President si Alan Peter Cayetano, maski pa magkaroon sila ng tracing numero bukas at inaasahan natin na meron silang tracing numero dahil bumaliktad na nga po si hindi po Alan Peter Cayetano, bumaliktad na nga po si Chis Escudero at inaasahan nating babaliktad na rin itong si Joel Villanueva. Siyempre po alam din natin kung bakit sila babaliktad dahil sila po ay tinakot na ng ombudsman na sila ay kakasuhan. At kung tama po yung informante ko na nagsabi na bago pa makulong si Senator Jinggoy Estrada, kinuusap siya mismo ni Liza Araneta Marcos na bumaliktad para hindi makulong, I'm sure ganyan din po ang sinabi dito kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Well, sa akin po, naintindihan ko naman kung bakit ayaw nilang makulong, no? Dahil ako rin, umiiwas ako sa pagkakakulong, pero iba po ang kadahilanan. Ako po, malinis na malinis sa konsyensya ko. Wala pong kahit sino na nag-akusa sa akin na ako po ay gumawa ng kahit anong krimen. Yan po ay sinasabi lamang ng administrasyon ni Marcos matapos nga po naghain sila ng original na complaint na hindi naman ako kasama. Hinabol lang po nila ang complaint laban sa akin matapos nilang na-realize na hindi nila ako mapapauwi sa Pilipinas para gipitin ng Huwad Committee na walang criminal case. Kaya hinabol po ang kaso ng qualified human trafficking laban sa akin. Pero ang pagkakaiba po sa kaso ko at sa kaso ng dalawang senador na si Villanueva at saka si Chis Escudero, sa akin po walang tumayong nagrereklamo na ako'y biniktima ko sila ng human trafficking. Walang kahit sino nagsabi na elemento ng human trafficking ay ginawa ko. Ano ba yung mga elementong yan? Elements are yung pagre-recruit sa mga pamamaraan na sapilitan at ang intensyon ay para pagsamantalahan yung gawain ng iba. Wala pong kahit sinong tao na nagsabi na ako'y gumawa ng trafficking. Ang kanilang kaso sa akin na wala pong piyansa ay dahil lamang sa pagsama ko doon sa isang kliyente para makipag-usap na bigyan ng mas mahabang panahon para magbayad ng pangungutang sa PAGCOR, isang korporasyon, dahil yung pambayad nila ay di umano dinispal ko ng kanilang representante. Yung pangalawa, yung pagtanong ko kung nakakomply ba yung aking rin-represent na entity sa mga requirements ng PAGCOR para magkaroon ng panibagong lisensya dahil renevoke at pinawalang bisa ang lisensya ng lahat ng mga nasa negosyong yon at pina-apply sila lahat ng bagong lisensya at yung pagkakatira doon ng isang dati ko ng staff sa premises nung pinapaupahan sa isang pogo.
ni hindi nga po nila napatunayan na ako ay may kahit anong relasyon sa Pogo, bagamat ako naman po sa mulat-mula inaamin ko na naging kliyente ko po yung Whirlwind Corporation na nagpaupa ng kanyang mga premises doon sa Lucky South 99 na isang Pogo operator. At yan naman po ay matter of court records na ako po talaga ay tumayong abogado sa MTC, sa RTC, sa CA at sa Supreme Court para sa Whirlwind Corporation. Pero yung Whirlwind po mismo ay tagapagpaupa lamang at hindi po yan involved sa kahit anong Pogo. Bakit ko po in-explain ang pagkakaiba ng kaso ko? Kasi ang kaso po nila Cheese at saka ni Joel Villanueva ay pandarambong. Yan po ay pangungurakot ng Kaban ng Bayan. At may mga nagsabi na, at ito nga po ngayong araw neto ay inulit ang aligasyon ng mga dating sundalo na naging empleyado ni Zaldico na sila ay nag-deliver ng maleta doon sa tahanan ni Cheese Escudero. Ang pananagutan naman po ni Joel Villanueva ay lahat po ay base rin sa mga dokumento na di umano siya ay nagrekomenda ng mga flood control project sa kanyang probinsya ng Bulacan na lahat po ay substandard o di naman kaya ay ghost. No? Hindi ko po alam talaga ang detalye pero mukhang ganyan po ang allegation sa kanya. So malaki po ang pagkakaiba. Kasi unang-una, ang offended party, ang taong bayan mismo. Dahil ang krimen ay pandarambong, ay talaga pong pagkakana ng Kaban ng Bayan na hindi po ako inaakusa. In fact, wala nga pong nag-aakusa sa akin ng kahit anong krimen. Kaya naman po ako ay nanindigan sa aking karapatan, sa karapatang pantao na humingi ng asylum at ngayon ay nawalay sa pamilya at sa mahal sa buhay dahil nga po tayo nag-asylum dahil tayo umiiwas sa panggigipit sa pamamagitan ng pagtanim kaso ng isang tao, kaso na non-bailable na wala naman po kahit anong ebidensya at samantala po kung tayo ay subject sa proseso na ginagawa naman po natin yan, no? Dahil meron pa tayong petition for review, pero ang alternatibo po dyan ay magpakulong muna sa mga preso na tinawag na nating tantamang to torture ng isang kaso na hinain na natin sa Korte Suprema na nabaliwala naman ng Korte Suprema dahil bagamat sinabi ng United Nations Committee on Human Rights na ating mga kulungan ay di makatao at ito ay tantamount to torture, sabi ng Korte Suprema, yung ganyang finding ay recommendatory lamang at na-dismiss tuloy ang petition natin para mapilitang gumawa ng hakbang ehekutibo na pabutihin ang kondisyon ng ating mga kulungan. So in other words po, talagang magkaiba po ang dahilan kung bakit hindi hinaharap ang kaso. Sa akin po, dahil walang ebidensya, ito ay panunupil. Sa kaso naman nila Joel Villanueva at sila Cheese Escudero, ang dahilan po nila. Kaya siguro sila ay bumaliktad dahil ayaw nilang harapin ang kaso na talaga namang pong kinakailangan. Marami silang ipaliwanag sa taong bayan dahil wala naman pong kaduda-duda na bilang mga mambabatas, sila ay nag-identify ng mga proyekto, sila ay may mga supporters na mga kontratista na nagbigay na limpak-limpak na salapi sa kanilang kandidatura na natural ay magkakaroon ng kabayaran. So, ibig sabihin po, yung pag-iwas nila sa pananagutan, kasi po, baka meron nga ebidensya. Hindi ko mo sinasabi na sigurado meron na dahil kaibigan ko naman sila pareho, no? Pero itong si Joel Villanueva po, huwag niyong kakalimutan, yung dating ombudsman Conchita Morales ay nagsabi na siya ay talagang dawit doon sa kaso ni Janet Lim Napoles na nagkaroon ng rekomendasyon, hindi lang rekomendasyon, desisyon ang ombudsman na siya ay sisantihin bilang kongresista at siya ay dapat pagbawala na magkaroon ng kahit ano pang posisyon sa gobyerno, pero ito po ay nabaliwala, no? Dahil nga sila po daw ay kongreso at senator at hindi po sakop ng kapangyarihan ng jurisdiction ng ombudsman na sa tingin ko ay mali, no? Dapat talaga meron nag-question ng patuloy na kandidatura ni Joel Villanueva pagdating po sa kanyang posisyon na senador. Pagdating naman kay Cheese Escudero, well, alam ko naman po na napakagaling ng mga abogado niya. Alam ko po may presumption of innocence. Ang hindi lang po natin maintindihan kung talagang sila ay walang pagkakasala, bakit kinakailangan pang makipag-ayos sa administrasyon nito? In the first place, bakit sila sumapi sa tunay na Senado ng liderato ni Alan Peter Cayetano kung hindi sila naniniwala na dapat talagang sang-ayunan yung mga paninindigan ng mga nasa majority ngayon, no? Na bukas po, inaasahan natin ay magiging minority dahil sigurado tayo dahil nga po sa pagbaliktad nitong dalawang senador ay magiging minority muli ang majority ni Alan Peter Cayetano. Ang sinasabi ko lang po,
Well, hindi po maganda talaga ang naging desisyon ng dalawang senador na iwasan ang pananagutan, iwasan na patunayan na sila hindi nagkakasala sa pamamagitan ng pagpasok sa mga anong tatawag doon? Pagpasok sa kasunduan. Nakapalit ng pagdidismiss siguro ng mga kaso nila ay yung kanilang pagpapalit ng kanilang posisyon pagdating sa liderato ng Senado. At wag natin kakalimutan napaka-importante po ng posisyon ng Senate President ngayon at ng mga committee chairpersons. Bakit? Dahil sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil ang presiding officer na kinakailangan ay abogado ang siya magdedesisyon. Dapat bang tanggapin into evidence yung mga ebidensya gaya ng AMLAC dokumento na kinuha na walang court records na sang-ayon sa ating saligang batas ay hindi dapat magamit sa kahit anong proceedings for any purpose. Kasama naman na po ang impeachment. At nandyan din kung yung gaya ni Ramil Madariaga na nakakulong dahil sa kaso ng 2 counts of kidnapping for ransom ay dapat payagang magtestigo samantalang wala namang ganyang alegasyon na nakasaad dun sa kahit anong impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Pero mabalik tayo uli sa issue. Bakit walang senador kanina? Well, sa tingin ko po, dahil nga po naghain na ng petisyon itong kampo ni Alan Peter Cayetano bilang sila naman talaga ang lehitimong mga nahalal na opisyalis ng Senado at yan ay pagpapakita ng respeto. Dahil sila mismo ay dumulog na sila ay ideklara na sila ang legal na mga namumuno dahil siya ay nahalal ng 13 at yung mga naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay na talagang chairperson ng may quorum ang Senado na 13 members, siguro ang mensahe nila, out of respect, hayaan natin magdesisyon ng hukuman, wag na natin pagpilitan. Bagamat alam naman nila na bukas, siguro, iba na magiging liderato ng Senado. Ang tanong, didesisyonan ba yan ng hukuman dahil wala ng case or controversy dahil bukas may possibility na minority na muli sila Alan Peter Cayetano. Ako po'y naninindigan na ito po ay exception sa rule na dapat wag magdesisyon ng korte kung wala ng case or controversy. Bakit? Unang-una po, this case involves one of transcendental importance na kinikilala na isang exception doon sa mootness doctrine. Ibig sabihin, dahil ito po ang issue ay kung ano ang sinasabi talaga ng saligang batas, kung paano pipili ang Senate na kanilang Senate President at kung paano magtatalaga ng kanilang iba pang mga opisyales gaya ng committee chairperson, importante po na bigyan linaw ng hukuman. Specifically, kinakailangan balikan ng hukuman yung desisyon ng naunang Supreme Court dun sa Avellino versus Cuenca at bigyan linaw na totoo ba na ang desisyon sa Avellino versus Cuenca ay ang 12 ay pwedeng maging mayorya kapag ang isang senador ay nasa labas ng jurisdiction ng Senado. Dahil ngayon, sinasabi nila na ang numero daw na magde-decide sa majority ay yung numero ng mga senador na po pwedeng sumapi sa mga gawain ng Senado at dahil wala, nagtatago si Bato de la Rosa at nakakulong at suspendido na nga ngayon si Jingo Estrada. Ang sinasabi nila na ang majority now has become 12 dahil 22 na lang ang numero ng Senado at hindi 24. Kinakailangan po talaga bigyang linaw ng Korte Suprema kung kapag sinabi ng saligang batas that the Senate President shall be elected by a majority of all members of the Senate, kinakailangan once and for all magkaroon ng linaw. Anong ibig sabihin yan? Yan ba ay 24 habang buhay at nasa Pilipinas ang mga senador? Or kapag ganitong sitwasyon na isang suspendidong senador at isang nagtatagong senador, po pwedeng maka-apekto yan dun sa komputasyon ng majority. Bababa from a majority of 13 to 12 or even a smaller number dahil hindi pa rin naman natin alam kung masususpende pa rin o makakasuhan pa rin itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva at kasama na rin po dyan si Senator Bongo, no? Dahil po pwedeng maaresto rin yan papunta ng dahig, no? So baka mamaya sabihin ng mayorya na unang-una ang Senate President can be elected now not on the basis of majority of 24 but less yung mga hindi na makakasapi sa functioning ng Senado, no? So yan po ay less 5. So 24 less 5 is 19.
19 divided by 2 is around 8. So baka sabihin nila, 9 is sufficient already to elect a Senate President. At hindi lang po yan, kung hindi lilinawin ng hukuman, kapag nangyari itong sitwasyon nito na 5 senador ay either mapadala sa Hague or mapakulong, aba, ang quorum mabababa rin. Bababa yan sa quorum na 9. So po pwede na magkaroon ng official business ang Senado na siyam lang ang mga miyembro na sumasapi sa mga pagpupulong. So ibig sabihin, itong issue po ay capable of repetition and yet evasive of judicial review kasi ito po yung mangyayari kung bukas mapapalitan nga si Alan Cayetano. Dahil nga po magkakaroon ng numbers, posible po bukas na magkakaroon ng 13 votes si Gatchalian, hindi na magdedesisyon ng Korte Suprema. Samantalang yung issue nga, kung yung lengguwahe ng saligang batas kapag sinabi ng all members, pwede bang bumaba ang komputasyon ng majority sa mas bababa sa total na membership ng Senado. So sa akin po, ang dahilan kaya hindi sumipot ang mga senador, out of respect to the Supreme Court. Hayaan nilang magdesisyon ang Korte Suprema kung sino talaga ang ang legal na talagang Senate President at mga chairpersons ng komite. Pero kanina po, maski hindi po ito naging official function ng gobyerno, yan po ay nagsiwalat ng katotohanan. At ang importante naman po, malaman ng tao ang mga impormasyon para sila na mismo ang maghusga kung ano ang katotohanan. Ulitin ko po ha, ang importante, nagkaroon tayo ng pamamaraan para marinig ng taong bayan kung ano ang mga alam ng ating 18 Marines na nadagdagan pa ng 4. So naging 22 brave Marines ngayon. Nang sa gayon, lahat tayo ang magdedesisyon kung anong katotohanan. So ako naman po, bilang isang nakarinig ng mga testimonya ng mga Marines, naniniwala po ako na talagang tumanggap ng pera si Erich, the pretender, lawbender, Tulfo. Naniniwala ako na tumanggap talaga ng pera si Tuta Sen. Naniniwala talaga ako na tumanggap po ng pera ang mga itong Montulfo at saka Armond Crabio at saka Stella Kimbo at yung iba pang mga personalidad na nabanggit. No? Ang mga bago nga po kanina, yung nakatanggap itong mga periodista, nakatanggap si Stella Kimbo at yung iba naman po ay narinig na natin na nakatanggap daw. Pangalawang beses po na sinabing nakatanggap itong si Chis Escudero at sa kauna-unahang panahon, well hindi, pangalawang pagkakataon na rin to na nabanggit ang pangalan ni Mark Villar na hindi po kasapi doon sa petition na sinampang ngayon. Ako po, personal kong opinion, nagsasabi ng totoo yung ating mga kasundaluhan. Bakit po? Dahil dati naman sila mga sundalo na inalay ng buhay para sa inang bayan at wala naman po akong nakikita na advantage sa kanila para kalabanin itong mga makapangyarihang taong ito sa kanilang testimonya na nag-deliver sila ng pera sa kanila. If at all, ito po ay magdudulot ng banta sa kanilang buhay at hindi lang po sa kanilang mga kabuhayan at pang-araw-araw na buhay. So ako po, naniniwala at yan naman po ang dahilan kung bakit importante ang malayang pananalita dahil kinakailangan po magkaroon tayo ng malayang merkado ng idea dahil sa huli, tayo po ang magdedesisyon kung anong katotohanan. Sabi nga po ng isang desisyon ng US Supreme Court, no, ang kapangyarihan na matanggap sa malayang merkado ng idea, yan po ang tunay na sukat ng katotohanan. Di ba po? So anyway, so bahala na po kayo magdesisyon sa narinig ninyo whether or not this is an official hearing of the Senate, baliwala po yan. Ang importante, naniwala ba kayo? Ako po, naniwala at walang kahit sino pwedeng magsabi na ako po ay nagkamali. Mabuhay po ang Marines, hindi na lang po Marines 18, kundi ang Brave Marines 22. Salamat po sa inyong patuloy na sakripisyo sa inang bayan. Salamat po dahil talagang inalay niyo muli ang inyong buhay para sa katotohanan. Mabuhay po ang Brave Marines 22. Mabuhay po ang Pilipinas. Ito po yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.